So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, meron tayong pag-uusapan dito tungkol sa impeachment ni Sara. Kasi kahit nga po na may kaguluhan po sa Senado ngayon regarding nga po sa leadership, tuloy po, no, tuloy po yung impeachment ni Sara. Oh. Kasi ito, makita ngayon natin dito, no. Ito galing tayo kay Win Gatchalian, no. Alam niyo mga kababayan, no, yung mga sinasabi po ni Alan Peter Cayetano na yung schedule ng impeachment na ganito, ganyan, hindi na po totoo yun. No? Mas maniwala po tayo sa sasabihin ngayon ni Win Gatchalian. Okay, anong sabi ni Win Gatchalian ito? Okay. Sabi niya dito, House Prosecution finalizing pre-trial brief on Sara Duterte impeachment case. So merong pre-trial na mangyayari. Sino nag-set nito? Si Win Gatchalian. Mas maaga po ito dun po sa plano ni Alan Feirer. Oo. So sabi dito, no, the Senate Impeachment Court's notice of pre-trial conference. So may pre-trial conference is an indication that the impeachment trial of Vice President Sara Duterte will proceed this time around according to lead House Impeachment Prosecutor and Batangas Representative Jervin Luistro. So impeachment court ito This is despite the technical issues raised by the defense and amid the power struggle at the Senate. So good job tayo dito. Good job tayo dito kay Senate President, no? Win Gatchalian. Kasi nga po, kahit na merong power struggle na nangyari sa Senado, magkakaroon po ng pre-trial ngayong buwan. Hindi na po tayo maghihintay next month. Ngayong buwan na po, may pre-trial na. Sabi dito, continue natin, sabi dito, this is the first official notice that we received. Of course, yung former leadership nag-issue naman sila ng writ of summons of the Vice President for filing the answer. Tama naman yun. But in as far as the proceedings which will happen before the impeachment court is concerned, ito yung kauna-unang official notice na natanggap namin. So indeed, our appreciation na tuloy na dahil may official notice na. Di ba? Tandaan nyo mga kababayan, no, na yung sagot ni Sara sa kanyang impeachment complaint sa Senado, wala po siyang sinagot. Ang gusto niya po ipadismiss yung kaso. Wala. The House Prosecution is finalizing its pre-trial brief due for submission on June 15. So sa June 15, yung submission. It will contain a summary of admitted facts and issues for resolution, a list of witness, and a list of documentary evidence. So sa June 15, mapapasa na po ng mga requirements. At mangyayari nga po yung pre-trial sa June 18. Next week! Puta! Next week, mga kababayan! No, hindi po katulad nung kay Alan Feirer, gagawin pa sa July. Ewan ko lang bakit July niya pa gagawin. Kay Win Gatchalian po, ang ating Senate for Tempore. Ngayon na po ang June 18 mangyayari. Galing na. Bayan? So ito yan ito. Ito na ba yun? Ito na nga. Ito, kailan to? Ito na nga yun. Pre-trial conference. Oo. Ito na pala yun. Vice President, no, Public Prosecutor. So, sa June 18 please take notice that the pre-trial conference of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby scheduled to take place at 9 a.m. June 18, 2026, Thursday. Nako. Mapapapunta tayo yung rally nito next week. Ayan Next week. Sa Senate po tayo next week. May rally next week, June 18. Ayun nga lang, puta, papunta kaming Naga nito, no? Ewan ko lang kung matutuloy kami sa Naga, no? Ewan ko lang, pero kung hindi kami matutuloy, pupunta ako doon. Oo. June 18, mas maaga to, kumpara doon kay Alan Feirer na next month pa. So, sabi dito, no, to. Pre-trial lang naman to. Kasi nga, si Alan Peter Cayetano, nung siya yung Senate President, wala naman schedule na pre-trial.
Di ba? Alam naman natin no, na yung trial talaga mangyayari sa July 6. Pero nung si Alan Peter nga po yung naging Senate President doon, wala pong schedule ng pre-trial. At least ngayon si Win Gatchalian, ito na, siya mismo nag-schedule niyan, pirmado niya yan eh. Saan na ba yan? Ano, pirmado niya? Siya pong pirma yan, oh! Oh. So ordered, issues at 9th day of June of Pasay City, Metro Manila, Philippines. Sherwin, Pogi, Win Gatchalian, di ba? Oh. So yun. Oh, free trial nga. Oh. So ngayon panoorin natin tong report Isang direkta from Billionaire News Channel. Hamon ang salubong ng House Prosecutors kay VP Sara bago ang gaganaping pre-trial sa Senate Impeachment Court. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. hinahamon ang dalawang spokesperson ng House Prosecution Panel na sina Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong at Kabataan Party List Representative Rene Co, ang kampo ni Vice President Sara Duterte na Si Rene Co ng cute-cute. ilabas na si Mary Grace Piatos. Kung meron talaga silang ilalabas doon na Mary Grace Piatos, it would be better for them, no? Para at least, kasi we're looking for clarity naman din. Kailangan pong i-produce si Mary Grace Piatos, otherwise makikita natin na baka hindi masusuportahan yung arguments na Alam nyo, no, ang kailangan natin dito, no, kung lalabas na si Mary Grace Piatos, ang kailangan dito, saan ginamit yung pera? Ano yung pinanggamitan ng pera? Anong klaseng hingi ng aso ko, no? Anong klaseng, what you call this? Anong klaseng intelligence ang ginawa ni Mary Grace Piatos? Ano yung naging epekto nito? Ano yung naging resulta? Ganun dapat. Ganun dapat. ay yung documents no sa disbursement ng confidential and intelligence funds. Ayon sa parehong mambabatas, kung lilitaw man si Mary Grace Piatos sa impeachment trial, dapat pareho ang pirma nito sa mga dokumento na nakatanggap ng confidential funds. Una nang sinabi ng Philippine Statistics Authority na walang taong nagngangalang Mary Grace Piatos. Kahapon, natanggap na ng House Prosecutors ang notice ng impeachment court para sa gaganaping pre-trial sa June 18 sa Senado. On or before June 15 ay pinagpapasa muna sila ng pre-trial brief. Kapansin-pansin sa notice na ang nakapirma dito bilang presiding officer ay si Acting Senate President Win Gatchalian. So ito yung sinasabi natin mga kababayan, no? So si Alan Peter, no? Well, ibigay natin yung credit sa kanya na nasamos niya si Sara. Tapos yung pinasagot niya nga po yung mga abogado ni Sara, well, bigyan natin yung credit nun kay Alan Peter. Pero syempre, tayo ba? Saan tayo mas magtitiwala? Kay Alan Peter o kay Win Gatchalian? Kasi alam naman natin no, na si Alan Peter, Duterte po yan. Si Win Gatchalian, alam natin na magiging patas po yan. Ako naniniwala ako na si Win Gatchalian, hindi naman siya anti-Sara eh. Naniniwala ako dun eh. For example nga po, no, pag lumabas nga po sa trial na si Sara po talaga walang kasalanan, naniniwala po ako na na isa sa magiging vote nga po ni Win Gatchalian dyan is not guilty. Kung mapapatunayan nga po, hindi totoo yung aligasyon. Yan tanong nga mga kababayan pinapadismiss na nga Wala pang trial, pinapadismiss na nga ng abogado ni Sara So, malamang kung si Alan Peter, yung presiding officer natin yan sa impeachment, baka pumayag. Baka pagbotohan. Alam nyo, ganyan lang hirap niya kay Alan Peter pag alam niya lamang siya. Pagbotohan na natin to kagad. Wala lang salita-salita, pagbotohan natin to, ganun. At least kay Win Gatchalian, alam naman natin na abogado din naman po yan. Abogado yan, di ba si Win Gatchalian, no? Na ang sabi nga po ng konstitusyon, mag-trial muna kayo bago nyo i-dismiss. Kung gusto ipa-dismiss. Di ba? Ako, duda po ako dyan. Alam niyo ako, duda talaga ako dyan kay Petra, no? Kasi, tinan ninyo nung siya po yung naging Senate President, tinan nyo napaka-smooth. Nung takbo na impeachment, wala man lang tumutol na ayaw namin ng impeachment. Ay, di siya lawyer. Hindi pala siya lawyer, no? Pero, by the way, no? So, ayun yung sinasabi ko. Hindi ba kayo nagdududa nun? Nung hinawakan ni Petra yung impeachment ni Sara, napaka-smooth. Mas nakakatakot yun. Baka sa sobrang smooth niyan, baka ang ending niya, ni-dismiss niya.
Oh, hindi pala siya abogado. Akala ko abogado si Win. Oh, hindi pala. Mukha kasing abogado, yung tikas, no? Mukhang abogado kasi. No, so, yun nga, di ba? Ako kinabahan ako noon. Puta, bakit ganyan? Samantalang last year, ang dami na nila sinasabi. Ngayon, napakasimut ngayon. Oh. Kaya okay to, no? Kung si Win nga pa yung hahawak, alam ko magiging fair siya dito. Tama naman tayo, di ba? Tama naman tayo, di ba, mga kababayan, no? Na ano, na kapag si Sara naman nakitang hindi walang kasalanan, tanggapin natin. Di ba ganun tayo eh, di ba? Kunwari, si Sara nagkaroon ng impeachment. Tapos, puta, tanga-tanga naman ni Luistro, bakit ganun? Ay, tanga-tanga naman ni Adyong. No, pag ganun pa yung senaryo, na talagang hindi nila ma-pinpoint yung kasalanan ni Sara, tanggapin natin na hindi siya ma-impeach. Pero kapag siya po talaga ang lakas ng ebidensya na siya po talagang magdanakaw, ay di magpalakpakan tayo, may impeach po siya. Di ba pa naman yun eh. Oh. I-continue natin, continue. Parehong notice raw ibinigay rin kay VP Sara at sa kanyang mga abogado. Para sa agenda ay Sayamir Fuentes. Sa pala. Okay. So yun mga kababayan, so kayo po, no, naman sabi nyo nga po dito, no, sa dito nga po sa umuusad na nga po na impeachment complaint or impeachment trial po laban kay Sara, kahit po na may power struggle. Alam niyo, wag tayo papayag ng ganun yung sabi ni Alan Peter na ito makipag-negotiate ako kay Win. Sa tingin ko mas okay na dalawang pirma tayo. Pirma ko tsaka pirma mo. Puta na. Nakipag-negotiate na, no? Puta na. Wala papayag ng ganun. So tama yung ginawa nga po ng bago majority po ngayon, no, na ganun nga. Oo. No. Balita ang dapat daw humawak kay abogado. Doon po sa presiding officer. Tingin ko mas maganda abogado pero mas okay na maging fair lang. Kahit hindi naman abogado basta alam mo yung rules eh. Okay na yun eh. Para sa akin in my own opinion yung presiding officer. Kasi pag sinabi natin gusto natin abogado, o sino pwedeng humawak? Si Kiko. Si Cheese. Ayun ang abogado dun eh. Di ba? Si Kiko o si Cheese. Sa majority yun lang. Pero okay na ako kay Win. Kasi alam naman, ako naniniwala naman akong alam ni Win yung rules ng impeachment. Babasahin mo lang naman yun eh. No? Babasahin mo lang naman yun. Babasahin mo lang. Kailangan mo lang intindihin yun. Oo. Kaya, si Kiko pwede rin, no? Si Kiko, pero wag naman si Cheese. Alam mo naman natin kung anong klaseng pambababoy ginawa ni Cheese last year. Di ba? Yun. Hindi pwede si Sereno. Hindi mo, mahirap i-connect si Sereno. Oo, mahirap. No? So yun mga kababayan, so tayo po, masabi nga po natin dito nga po, no? Na parang wala na nga po talagang kapangyarihan dito si Cayetano. Parang naniniwala na lang na siya yung Senate President, 10 na lang ata sila. Yan, so pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa Team Replay, no? So, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo siguro mamaya. Sana mamaya, no? So, thank you mga kababayan. Salamat po.